Praise the Lord! Purihin po ang ating Diyos na buhay sa makapangyarihang Diyos na si Yahweh El Shaddai, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus at sa Banal na Espiritu Santo, binabati ko po ang bawat isa ng isang mapayapa, masaya, pinagpala at masaganang buhay po para sa bawat isa sa atin. This is Fabian at nandito po ako muli upang magbahagi ng kabutihan ng Diyos sa buhay ng tao. Ang ating pong topic sa araw na ito ay tungkol po sa paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. Subalit bago po ako magsimula ay hingiin po natin muli ang presence ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang pananalangin. Hallelujah! O banal na Diyos at makapangyarihang Diyos na siyang naghahari sa langit at lupa, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, at ang Diyos na hindi nagbabago sa buhay ng tao. Purihin at sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan, na sa mga pagkakataon na ito, lumalapit po kami sa iyong banal na harapan. Humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming pagkakasala. Lihiman po o hayag, Panginoon, patawarin mo po kami sa mga oras na ito sa lahat ng aming nagawang pagkakasala sa iyo, Panginoon. Pakalinisin mo po kami ng iyong banal na dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo upang hindi po kami maagaw ng kalaban sa iyo. At maraming salamat, Panginoon, sa dakilang kahabagan, sa kapatawaran na patuloy mo pong ibinibigay sa bawat isa sa amin. At maraming salamat, O Diyos, sa buhay na pahiram sa araw na ito, sa malakas na pangangatawan, sa karunungan at sa kaalaman, sa biyaya at pagpapala, maging sa mga pagsubok na aming nararanasan. Ipinagpapasalamat po namin na dahil ikaw ang Diyos na lagi nagbibigay po ng kasagutan, katugunan at solusyon, Panginoon, sa aming mga inaalala. Salamat, Panginoon, sa pamilyang meron kami, sa buhay, Panginoon, na meron kami. Maraming salamat, Panginoon, na sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa aming buhay. Kulang, O Diyos, ang mga salitang ito na pasasalamat upang ikaw, Panginoon, mapapurihan at maibalik sa iyo ang lahat, Panginoon, ng bagay na nagawa mo para sa amin. Maraming salamat sa mga buhay mong salita na mapagsasaluhan namin, Panginoon, sa mga araw na ito. At ikaw po ang Diyos na maluwalhati sa mga pagkakataon nito. At ang mga buhay mong salita, Panginoon, ang siya pong maging kaaliwan sa aming buhay, sa aming pong espiritu, na maging kapayapaan. Kaya maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang kapahayagan mong ito, na ikaw po ang Diyos na makita at mangusap sa bawat isa. Gamitin mo, Panginoon, ang mga buhay mong salita mightily, boldly, and effectively, Panginoon, nang maririnig namin, O Diyos, at maranasan po sa aming buhay na magrema ito at maisabuhay namin, Panginoon. Pahiran mo, Panginoon, ang aking labi ng iyong banal na langis at magsalita ka, Panginoon, sa iyong mga tao, Panginoon, na makikinig at aabutin, Panginoon, ng tinig na ito ng iyong abang lingkod. I-bless mo, Panginoon, ang lahat at itago mo po ako sa iyong likuran at ikaw po ang Diyos na makita. Ikaw po, Panginoon, palagi ang maluwalhati, ang mapapurihan. Bigyan mo, O Diyos, ang iyong abang lingkod ng triple portion of anointing na ma-deliver, Panginoon, ang mga buhay mong salita at marinig, Panginoon, ng mga taong aabutin mo, ng mga kaluluwa, Panginoon, na mahihipo at maisasauli sa iyong paahan. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang kapahayagan mong ito sa lahat na makikinig at makakapanood. Maramdaman, Panginoon, ang presence mo, ang kapayapaan at ang kaligtasan, Panginoon. At ngayon, Panginoon, sa mga oras na ito, hanggang sa mga susunod pong sandali, inaangkin ko po ang 100% katagumpayan ng kapahayagan mo. Take over, Holy Spirit, and speak of Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. At sa ating pong topic ay tungkol po ito sa paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. At ang ating pong gospel ay kukunin po natin sa kapahayagan ng Isaiah 55, 1-9. Ang sabi po dito sa Isaiah 5, 1-9. O lahat na nauuhaw, magsiparito kayo sa tubig at siyang walang salapi. Magsiparito kayo, kayo'y magsilbi at magsikain. Oo, kayo'y magsiparito, kayo'y magsibili ng alak at gatas ng walang salapi at walang bayad. Ano't kayo'y nangagugugol ng salapi sa hindi pagkain at ng inyong gawa sa hindi nakabubusog. Inyong pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti at mga lugod kayo sa katabaan. Inyong ikiling ang inyong tainga at magsiparito kayo sa akin. Kayo'y magsipakinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay at ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan sa makatuwid bagay ng tunay na mga kaawaan ni David. Narito ibinigay ko siya na pinakasaksi ng mga bayan,
na patnubay at tagapag-utos sa mga bayan. Narito ikaw ay tatawag ng bansa na hindi mo nakikilala at bansa na hindi ka nakikilala ay tatakbo sa iyo dahil sa Panginoon mong Diyos at dahil sa banal ng Israel sapagkat kanyang niluwalhati ka. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan, magsitawag kayo sa kanya samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Amen po. Ang Diyos po ang naluwalhati sa kanyang mga buhay na salita. Purihin po natin ang ating Diyos. At ang sabi po dito sa gospel, hindi daw po natin abot ang pag-iisip ng Panginoon. Mas mataas po ang pag-iisip ng Diyos kaysa po sa tao. Katulad po ng sa langit na mas mataas kaysa sa lupa. Ang gospel po, ang topic po natin ay tungkol po sa paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. Amen po. So, ito pong sinasabi dito, sa gospel, lahat daw po na nauuhaw, magsiparito kayo sa tubig at siyang walang salapi. Yun pong mga mahihirap, yung mga aba, na sinasabi po, at magsibili at magsikain kayo ng alak, ng gatas, ng walang salapi at walang bayad. Ibig pong sabihin, iniimbitahan po ang bawat isa ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya, na kahit sino pa po tayo, na wala tayong bagay na may offer sa Kanya, subalit ang Diyos ay masagana kung magbigay. Na magsibili daw po. Ang ibig po sabihin na magsibili, lumapit at manghingi tayo sa Kanya, sa Panginoon, na kahit po walang-wala tayo, magbibigay po ang Diyos. Kaya nga po sinabi dito sa topic natin na paghahari ng Diyos sa buhay ng tao, na kahit wala kang mga material na bagay na ilalapit mo para sa Panginoon, ibibigay sa Kanya. Subalit ang mga tao na lumalapit at nagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay ng masagana sa buhay ng tao. At ano't kayo'y nagugugol ng salapi sa hindi pagkain, at ng inyong gawa sa hindi nakabubusog. Inyong pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti at mga lugod kayo sa katabaan. Ang sinasabi po dito na bakit daw po natin sinasayang yung mga bagay sa buhay natin na inaaksaya po natin sa mga walang kabuluhan. Samantalang na andyan po ang Panginoon na hinihintay tayong lumapit sa Kanya at manghingi tayo at lumapit, magkaroon po tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya na kahit po walang-wala tayo, magbibigay po ang Diyos ng masagana. Praise the Lord. At yun po ang ibig sabihin dito sa gospel. Kaya nga po sinabi sa topic natin na paghahari ng Diyos sa buhay ng tao at hindi daw po natin abot ang kaisipan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya pag hindi daw po alam ng tao, alam daw po ito ng Diyos. Amen po. So mataling haga po ang buhay ng tao, lalo na kung nakaugnay tayo sa kalooban ng Panginoon. May mga pangyayari po sa buhay natin na hindi po natin maintindihan. Madami po tayong tanong po na, bakit ganito yung nangyari sa akin? Bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganito ang asawa ko? Bakit ganito yung mga anak ko? Hindi po natin yung maintindihan. Minsan po maghahanap pa tayo ng sagot sa labas, magtatanong pa po tayo sa kapitbahay natin kung bakit kaya nangyayari ito sa akin? Tatanong pa po natin sa ibang tao, bakit kaya nangyayari ito sa atin? Bakit kaya ako nagkakaganito? Samantalang sila po na tinatanungan mo, hindi rin naman alam at hindi rin nila maintindihan yung nangyayari po sa buhay nila. So bakit po tayo magtatanong at maghahanap pa tayo ng validation sa labas? Pero yun nga po, ang sabi din po sa ating gospel daw po na ang hindi alam ng tao ay alam daw po ng Diyos. Kaya hindi po natin kailangan magtanong sa ibang tao, kundi manalangin po tayo at makipag-isa po tayo sa Panginoon. Dahil sa paghahari po ng Panginoon, hindi man natin maintindihan, alam po ng Diyos ang ginagawa niya sa atin. Praise the Lord. At yun nga po, praise God. Ang hindi daw po abot ng tao ang karunungan at kapangyarihan ng ating pong amang nasa langit. Kaya kahit ano po ang siyasat natin ay hindi po talaga natin ito mauunawaan. Kung hindi po tayo lalapit sa Panginoon, mauunawaan lang po natin ito sa oras po na parang lumipas na yung panahon, lumipas na yung parang natugunan ng Diyos yung mga bagay na tinatanong natin noon, kaya pala ganun, kasi ganito pala yung mangyayari. So yun po, kaya kahit ano pong siyasat natin, ay hindi po talaga natin mauunawaan. Na dapat lang po natin gawin ay maging masunurin tayo sa Kanya
at magpasako po tayo sa ating Diyos na buhay at manatili po tayo, na manahimik po tayo pansamantala, at dadating po yung araw na mauunawaan din po natin ang lahat ng bagay na ito. May intindihan po natin na, meron kaya pala ganito yung nangyari kasi may plano pala ang Panginoon sa buhay ko, kaya pala ganito yung mga naganap sa akin. Parang sa sobrang masasalimuot na mga pangyari sa buhay mo, kung bakit ganyan ang nangyari sa family mo, bakit na ganyan ang nangyari sa mga anak mo or sa career mo, sa buhay mo, sa health mo. Kasi meron pala siyang ipinaghahanda sa darating na panahon na ikaw din mismo makakasagot at makikita mo yung kagandahan ng plano niya sa ating buhay. At masasabi mo na lang, praise the Lord, ang ganda pala ng plano mo sa akin. Mabuti na lang, Lord, at hindi po ako sumuko. Mabuti na lang at sinamahan mo ako at kasama kita. At yun nga, i-congrats mo yung sarili mo sa mga ganyang pagkakataon kasi malayo-layo na yung nararating mo. Malayo na hindi ka iiwanan ng Diyos dyan sa sitwasyon. Ang layo-layo ng pinagdalahan sa'yo, bigla ka nang bibitawan sa ero. Yun nga po, hindi natin abot ng kaisipan ng Panginoon. Hindi po natin kayang matarok daw ang kagustuhan ng Diyos sa buhay natin na ito lang yung gusto natin pero may mas magandang plano ang Panginoon sa atin. So yun po, i-congrats din natin ang ating sarili na ipagtatagumpay po natin yung mga bagay-bagay kasi hindi po tayo sumusuko at syempre kasama natin ang Diyos na hindi po tayo iniiwan. Amen po ba? So ang kailangan lang po natin ay magtiwala tayo sa ating pong Diyos na buhay na siyang tumawag sa atin. At dito po sa ating pong topic na sa kapangyarihan sa paghahari ng Diyos sa buhay ng tao, meron po tayong 3 na pag-aaralan. Meron po ditong, sa number 1 po, ang sabi po dito is, paano mo malalaman sa sarili mo na pinaghaharian daw po tayo ng Diyos? Paano mo malalaman, kapatid, na pinaghaharian ka ng Diyos sa buhay mo? Paano mangyayari na masasabi mo dyan sa buhay, pinaghaharian na ako ng Diyos? Ano po yung mga, explanation? Ito po, mararamdaman po natin yung may kapayapaan po tayo sa puso't isip natin. Nararanasan po natin yung payapang puso't isip. Meron pansamantalang kapayapaan lang kapag halimbawa nabili mo na yung mga bagay na gusto mo, kunwari, natupad mo na yung gusto mo sa mga material na bagay, napapayapa ka dyan ng kaunting panahon. Pero iba po ang Diyos na nagahari sa buhay ng tao. Iba po yung kapayapaang mararanasan mo. Hindi yan masayod ng kaisipan. Saan ang gagaling yung hindi masayod ng kaisipan? Sa Panginoon. Ibig sabihin, pinaghaharian ka ng Diyos kapag meron kang ganyan. Nagahari ang Panginoon sa'yo. Kasi sa bigat-bigat ng pinagdadaanan mo, sa parang pagsubok na hindi mo maintindihan, pero nagahari ang Panginoon sa'yo. May nangyari sa ating hindi maganda or may nangyari sa family natin na parang ikinanlulumo natin. Pero sa kabila noon na masakit, pinapayapa tayo ng Diyos, inaaliw tayo. So ibig sabihin, nagahari ang Diyos sa buhay ng tao. Amen po ba? Ang sabi po dito sa Luke 17:20-22. At palibhasa ay tinanong siya ng mga Fariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang mga araw na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao at hindi ninyo makikita. Amen po ba? Yung paghahari po ng Panginoon, masasabi natin na naandyan ang Diyos sa buhay natin sa pamamagitan po ng paghingi natin ng tulong sa Panginoon na samahan niya tayo sa buhay natin sa araw-araw. Praise the Lord. Samahan po ako ng Panginoon sa kapahayagan niyo ito. Ako po ay kinakabahan. Subalit naandyan po ang kabutihan ng Panginoon na ang sabi po ng Diyos, ipahayag ang kanyang mga buhay na salita at huwag daw pong ikahiya. Dahil ang taong ikinakahiya ang Diyos ay ikakahiya rin naman siya sa harapan ng Amang nasa langit. Amen po ba? So yun po, malalaman po natin pinaghaharian tayo ng Diyos kapag nasa kapayapaan po tayo ng puso't isip natin. Hindi po tayo nababalisa. At ang sabi nga po, ang kaharian ng Diyos ay hindi daw po paririto na mapagkikita. Ibig sabihin, espiritu. Nananangan po ang espiritu sa ating buhay. Hindi po yan yung literal na makikita mo nandyan, ang Diyos nakatayo sa harapan mo. Subalit po, ang kaharian ng Diyos ay nasa buhay na po natin, nasa atin lang pong puso. Hahayaan lang po natin siyang pumasok sa ating buhay upang maranasan po natin ang kanyang pag-ibig at maramdaman po natin ang tunay na kaharian ng Diyos ay nasa buhay po natin, na nasa kaayusan. Pinapayapa po ng Panginoon ang ating buhay. Ano pa daw po? Kapag magaan po yung lahat ng bagay, sa kabila po ng mga pagsubok, nararanasan po natin magaan, parang ang bigat-bigat ng mga pinagdaraanan natin, ang bigat-bigat po ng
buhay, ang bigat ng, ay buhay, sabi po na ano, ay, lagi na lang ganito ang buhay ko, parang hindi ko na po maintindihan, hindi ko na maunawaan kung ano nangyayari sa akin. Pero sa kabila po ng lahat, naandun po ang kagaanan. Nagahari po ang Diyos. Yung mga inaalala po natin na parang, ano tawag nito? Buntong hininga pa lang daw po natin. Naandyan na ang Diyos sa atin. Nagbibigay na siya ng solusyon sa mga inaalala natin. So, nandun po, magaan. Yung parang, hindi mo kailangan mamroblema. Pag sinasabi nga po na, pag para sa'yo daw po ang isang bagay, magaan yan. Ibig sabihin, kalooban niya ng Panginoon. Ibig sabihin, nagahari ang Diyos sa buhay mo kasi sinasamahan niya po tayo. Nasa kaayusan po ang lahat ng bagay, naka-organize. So, nasa kagaanan, hindi ka balisa, kapatid. So, nandyan po, andyan ang paghahari ng Diyos sa mga panahon na yan. Kasi, hinihingi natin yung presence niya na hindi natin kaya. Inaamin natin sa sarili natin, hindi natin to kaya. Hindi ko kaya, Lord. Parang, samahan niyo po ako. Nandyan po naghahari ang Panginoon sa mga taong humihingi ng awa at habag ng Diyos. Praise the Lord. At ano pa po, paano po natin malalaman na sa sarili natin na pinaghaharian po tayo ng Panginoon? Kapag po nakikita natin na unti-unting nagiging maayos po yung mga bagay sa ating buhay. Paano po nagiging maayos? Halimbawa po ito, sa sarili po natin, sa family po, yung unti-unti, hindi man po gano'n, kumbaga patay na yung pamilya. Hindi po literal na patay, parang bulok na, parang broken na po, damage na yung family. Subalit pa unti-unting inaayos ng Diyos. Hindi yun napapansin. Hello po, hi ma'am. Shout out po kay Ma'am Babes. Maraming salamat po sa pag-akay mo sa akin, kay Yahweh El Shaddai. Praise the Lord. At dito po ang yung inakay. Maraming salamat po. Kay Lord po ang kapurihan palagi. Ginamit po kayo ng Panginoon. Hi Sister Ophel. Pinagpalang araw po. Ingatan po tayo palagi ng Panginoon. Amen po. So yun po, nalalaman po natin na pinaghaharian po tayo ng Diyos sa buhay natin kapag po nakikita natin na unti-unti po. Parang akala lang po natin na parang wala lang po itong ginagawa nating paglilingkod. Subalit pagka ipinakita po ng Diyos sa atin, unti-unti mo mapapansin sa sarili mo na ang laki po na nagbabago sa buhay mo. Sa sarili mo na lang makikita. Ikaw po ang unang-unang babaguhin. Hindi lang po ikaw. Tayo po. Tayo po yung unang-unang babaguhin. Nag-glow up po ang Espiritu ng Diyos. Kapag nasa buhay po natin ang Panginoon, nakikita po yan sa aura ng tao. Nagigi po minsan na parang mahimhim ka na, nagigi ka ng bago, nagigi ka ng... Ang tao daw po nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Hindi po yung parang bago na nag-transform ka dyan na ano. Kundi binabago po ng Diyos ang buhay ng tao araw-araw. Maging po ang ating mga pananalita, maging po ang ating mga ginagawa sa buhay, yung mga nakasanayan po natin. Unti-unti po yan inaalis ng Panginoon at pinapalitan po ng buhay na gusto niya para sa atin. Amen po ba? So ayaw po ng Diyos na magulo ang buhay ng taong mga pinaghaharian niya. Kaya ang gusto po ng Panginoon, ayusin po ang bawat isa. So binabago po una-una ng Panginoon kapag naghahari na siya sa atin. Ang atin pong sarili, inaayos po yan ng Diyos. Nililinis po tayo ng Panginoon. Sunod po na inaano ng Panginoon. Dahil marunong na po tayo manalangin at ang taong naglilingkod sa Diyos ay hindi niya hinahayaan na ang sambahayan ay magulo. So unti-unti po, binabago ng Panginoon. So yung mga broken or damages relationship po, binabago rin po yan ng Panginoon. Siya po yung gumaganap. Kumbaga, may mga hidwaan ito sa pamilya. Meron to mga ganyan. Sa pamamagitan po ng isang taong nananalangin, paunti-unti po yung nire-restore ng Panginoon na magkaroon po ng kaayusan ang lahat ng bagay sa buhay ng tao. So yan po yung sa family. Hindi man po yan natin makikita ng agaran, pero mapapansin po natin sa paglipas ng panahon, may ginawa po ang Panginoon sa pamamagitan po ng paglilingkod niya. Paglilingkod po natin, amen po ba sa pagkakatawag? Ako hindi ko rin naman po aakalain na parang makakapagganito po ako at hindi naman po ito ang gusto kong mangyari. Pero sa biyaya po ng Panginoon, parang pinalago po ng Panginoon ang aking pong pananampalataya at nagagalak po ang aking puso na makapagbahagi po ng kabutihan niya sa aking buhay, na makapag-share po ng ganito. Hindi po para magpapansin or maghingi po ng mga views or magkaroon po ng mga comment or ng mga viewers, pero kalooban po ng Diyos na maipahayag po ang kabutihan niya sa mga tao at makita po ng tao na meron pong Diyos na kayang magligtas sa buhay ng tao, na kahit anuman daw ang katatayuan po natin, hindi po yan tinitingnan ng Panginoon. So, nandun po nagahari ang Diyos sa buhay ng tao, sa puso po na kayang magpasakop sa Kanya, na nagpapakumbaba sa harapan niya. Praise the Lord. So, yun po, inaayos ng Diyos po, nagiging maayos po ang sarili natin, ang family natin,
ang karir po natin, inaayos din po niya. Yung hinihiling lang po natin sa Panginoon na eto lang po yung gusto ko, ibibigay ng Diyos ng mas higit pa sa higit pa daw po sa sapat sa pangangailangan mo. So yung parang kahit paulit-ulit po tayong mag-fail, kahit paulit-ulit, ibig sabihin hindi po tayo para doon. So ilalagay tayo ng Panginoon sa tamang timing ng buhay natin na magkaroon po tayo ng bagay na yun. Kaya wag daw po tayong magmamadali. So nandyan po naghahari ang Panginoon sa mga tao mapagtiis, matsagain at masunurin po sa Kanya. So nakikita po natin na paunti-unting nagbabago ang ating pong karir, yung spiritual po na buhay natin, lumalalim po tayo sa pananampalataya. Nandyan po ang paghahari ng Panginoon. At yun po mga personal relationship natin sa mga, halimbawa yung meron po tayo mga enemies, yung mga unti-unti po yan hinihipo ng Panginoon. Nakikita po sa buhay natin na nawawala na po yung alita, nagkakaroon po ng kapayapaan, nawawala na po yung, kasi ang Lord na po ang nag-aayos ng lahat ng bagay. So dyan po naghahari ang Panginoon sa mga taong marunong pong sumunod. At dyan po natin malalaman na pinaghaharian tayo ng Diyos sa paunti-unting pag-ayos niya po sa buhay natin. At higit sa lahat po, kahit po tayo maraming kabalisahan, yung mental health po natin, hindi po pinapabayaan ng Panginoon na bumigay. Ang bigat na po ng pinagdadaan natin. Siyempre, nag-anxiety, depression na po tayo. Marami na po tayong mga iniisip. Kahit po may mental health po, iniingatan po yan ng Panginoon na hindi tayo na bumagsak o manlupaypay dyan na nakahiga lang po tayo, lang tayo. Hinahayaan tayo ng Panginoon na makalapit tayo sa Kanya at iniingatan po ng Diyos ang ating pong kaisipan, maging po ang ating puso, maging po siyempre ang ating kalusugan. So nandyan po natin malalaman na pinaghaharian po tayo ng ating Diyos. Sabi po sa Filipos 4:7, sabi po dito, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen po. Malalaman po natin sa sarili natin na pinaghaharian tayo ng Diyos kapag po meron tayong kapayapaang hindi po masayod ng kaisipan. Hindi mo malaman saan nanggagaling itong kapayapaan ko, kagaanan na ito. Ang bigat-bigat ng pinagdadaanan ko, parang bagyong-bagyo ang buhay mo pero nakangiti ka pa rin. Para nakakangiti ka pa sa kapwa mo, nakatawa ka pa. Pero hindi nila alam yung pinagdadaan mo, sobrang bigat pala. Sobrang ang hirap pala ng pinaguhugutan ng tao niyo. Subalit, sa paghahari ng Panginoon, nakikita po sa tao na may kagaanan, may kaayusan ang lahat ng bagay. So doon po natin malalaman sa sarili natin na naandyan po ang Diyos sa ating buhay. Sinasamahan niya po tayo. Isa pa po, kapag marunong daw po tayong manalangin at magbasa po ng Bible, minsan wala na rin po tayong time makapagbasa ng Bible. Meron po tayong mga nababasa sa Facebook kasi meron na po ngayong online Bible. Meron po tayong mga nababasa ng mga, ang tawag nito? Yung mga, ng Bible verses. So, nakakakita po tayo, nagiging kalakasan po yung, kasi yun po ay mga pangako ng Panginoon. So, doon po natin malalaman sa sarili natin na pinaghaharian tayo ng Diyos kasi nag-i-interest po tayo sa kanyang mga buhay na salita. Kumbaga, nauupo tayo sa kanyang mga salita na sa kabila ng pinagdadaanan natin, sa kabila ng pagsubok po sa araw-araw, na andun po tayo na nagpapasako pa rin. Yung kung iba-iba lang po na parang walang kinikilalang Diyos, hindi po yung magbabasa ng mga ganun. Hindi yung magtsatsaga magbasa ng mga ganun. Kasi bakit? Hindi naman totoo ang Diyos. Ba't ganito ang nangyayari sa akin? Meron pong ganyan. Nagsasabi sa akin dati, hindi totoo ang Diyos. Hindi yan totoo. Nagagalit po ako ng ganun sa sinasabi. Parang ako po yung naiiyak. Na parang gusto ko pong anuhin yung taong yun. Nasasaktan po ako na nagsasabi na hindi daw po totoo ang Panginoon na parang gusto ko pong ipagdiktikan sa pagbumukha niya na totoo ang Diyos na ang hinahanap po kasi nila parang may makita sa'yo na yumaman ka, umasenso ang buhay, marami kang pera, marami kang milyon. So parang doon sila nagbabase. Subalit naiiyak po ako ng pagsabi niya hindi daw po totoo ang Diyos na parang pati ako pinanlulumo niya. So, biyaya po ng Panginoon, hindi ko po binitawan ang akin pong pananampalataya. Kasi sabi ko, hindi ito makakatulong sa akin. At sabi nga po, aalisin ka daw ng Diyos sa ganung sitwasyon para ipakita niya sa iyo ang kadakilaan niya. So, kung wala pong naniniwala sa atin, huwag natin silang pilitin kasi ang Diyos po ang tumawag sa atin para mapaglingkuran sila. Para mapaglingkuran po ang Panginoon. At yun po, nalalaman natin sa sarili natin na pinaghaharian po tayo ng Diyos. Kapag po marunong na tayo manalangin, siyempre, yung mga nagawa po sa ating hindi maganda ng ating pong kapwa, ang mga tao pong naglilingkod sa Diyos, nagiging po ay mapanalangin. Kasi hindi po natin kayang gumanti. Hindi naman po natin kayang pagsasapakin yan, pagpapatayin yan, or kung ano po ang gagawin natin para makaganti lang po tayo. Ibinibigay po natin yan sa Panginoon, yung mga masasakit,
Syempre po, nandun din po tayo makakapagsalita tayo ng hindi maganda kasi ilalabas po natin yung galit natin sa kanila. Pero hanggang dun lang po tayo, hindi po natin kayang gumanti. So ang gagawin po natin, dahil galit na po tayo, hindi na po natin kayang yung galit na yun. Parang yun na po yung nagdadrive ng buhay natin. Syempre, sobrang bigat. Pinapahirapan lang po natin ang ating sarili. Kaya ang ginagawa na lang po natin sa mga tao naglilingkod sa Diyos, na marunong pong manalangin. Ibinababa po sa pamamagitan ng pananalangin yung galit na yun. Yung galit, binitawan mo at itinaas mo ang panalangin mo sa harapan ng Panginoon. So, dyan po nagahari ang Diyos sa mga tao pong marunong manalangin at magbasa po at magtiwala po sa kanyang buhay na salita. Magbasa po ng Bible, marunong mag-pray, makinig po sa kanyang mga buhay na salita. Katulad po ng ganito na sa mga isinugo po niya na mga pastor, mga preacher po, marunong po tayong makinig sa mga buhay na salita na kaloob po ng Panginoon para sa atin. Amen po. At yun po na wag daw po tayong panghihinaan ng loob. Praise the Lord. Totoo po talaga yan. Hindi po dapat tayo panghihinaan ng loob. Nandyan po nagahari ang Panginoon sa mga tao pong hindi sumusuko sa pananampalataya. Huwag po nating ibigay yung pananampalataya natin sa diablo na nanakawin. Walang-wala po tayo kahit mahirap po tayo, pero sinusubok tayo ng buhay. Bakit po? Kasi may nakikita sa atin na kayang-kaya pa niyang nakawin, kayang-kaya pa niyang agawin sa atin para bumagsak tayo at mandupay-pay, para doon lang tayo sa kasamaan, sa kahinaan. Yan po ang gusto ng kalaban. Subalit ang Diyos po natin ay mananagumpay. Kaya ayaw po ng Diyos na ang naghahari sa atin ay kasamaan. Ang gusto po ng Panginoon, maghari siya sa buhay natin. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Hindi ko na po alam yung kasunod. Praise the Lord. At yun po, ang sabi na malalaman daw po natin sa sarili natin na pinaghaharian tayo ng Diyos. Kapag po gusto nating mapaglingkuran po ang Panginoon, hinahanap na po natin siya, ang presensya niya. Kailan po natin nahanapin kapag malapit na po tayong bumalik sa Kanya? Hahanapin po natin siya kapag may edad na po tayo. Hanapin po natin ang Panginoon sa oras po na naandyan siya, kumakatok siya sa atin. Papasukin po natin siya. At sa oras po na pumasok ang ating pong Panginoong Hesukristo sa ating buhay, ay wag daw po natin itong hihiwalayan. Kasi ang Diyos po na ito na tumawag sa atin ay mananatiling Diyos na nag-iisa, na tatayuan ka hanggang sa kahuli-hulihan. Praise the Lord. Yun nga po kapag nakikinig po ako ng mga dito kapag uma-attend po ako sa gawain. Tapos po, naalala ko po yung buhay ko sa nakaraan na parang naiyak po ako. Akala po nila kung sobrang bigat po ng pinagdadaan ako. Pero ang totoo, naghahagulgul po ako doon sa loob ng gawain habang po naghihiling message. Kasi nabibless po ako kay Lord. At grabe po yung pagpapasalamat ko sa Kanya na sabi ko sa sarili ko, yung Diyos na tumawag sa akin noon, nananatiling Diyos hanggang ngayon na kahit ano po ang ginawa ko, napakabuti po ng Panginoon. Hindi niya po ako tiningnan na ganun. Ang pagtingin po ng Diyos sa tao ay malinis ka. Sa oras po na tinawag tayo ng Panginoon, hindi ka po talaga niya bibitaw kahit saan ka po makarating. Para po yung lastiko na hawak, meron kang lastiko na kadikit sa Panginoon, pilit kang tumatalikod pero pumipitik ka ng pumipitik pabalik sa Panginoon. Hindi ka po pwedeng makahiwalay sa Kanya. Kaya nga po sinasabing, hanggang sa kamatayan, mapaglilingkuran po natin ang Panginoon. Sa kanta po yan kay El Shaddai. Salamat po kay Yahweh El Shaddai at maraming salamat po talaga kay Sister Babes. Praise the Lord talaga po. Hindi ko po makakalimutan. Si Lord po ang gumawa nun na magkakilala po tayo. Akayin niyo po ako doon sa pahan ng Panginoon. Kaya sa tuwing po may mga healing na minsan nagpi-playback po ako kay Brother Mike na po ako na nabibless po talaga ako. Sabi ko, ang Diyos na tumawag sa akin nun hanggang ngayon ay nananatiling Diyos na nakatayo po sa harapan ko. At hindi ko po talaga akalain na magagawa ko po ito na pinagagawa niya ito. Marami po. Parang ang sabi po ng Panginoon, harapin mo ako. Kasi ganyan kita tinitingnan, mahalaga ka. Ganun po. Kaya sabi ko kay Lord, bahala na po siya sa akin kasi hindi ko rin po alam kung paano gagawin ko, kung paano po ako ganito. Sabi po ng Panginoon, pag nagbabasa po ako ng Bible na kahit saan daw po niya dalahin, parang ako po yung, nilalagay ko po yung sarili ko na nakikipag-usap po ang Panginoon sa akin, na saan man daw po ako dalahin, salitain ko daw po ang sasalitain niya. At makinig daw po ang makikinig at magtakwil po ang magtatakwil. Hindi ko po yung mga naiintindihan noon. Subalit parang dumating po dun sa turning point na kailangan ko na po pala itong gawin. At pag hindi ko po siya nagawa ng mga una, para po akong hino-hostage ng sa espiritu.
parang lalo po akong nawawala sa sarili ko. Subalit nung araw po na ginawa ko siya, tas inaraw-araw ko po, sabi ko parang dun po ako nakakuha ng kalakasan. Pinalalakas po ako ng Panginoon kasi wala naman po akong masasabihan. Wala po akong mahihingian ng tulong. Sabi ko si Lord lang po ang gumagawa para sa akin. Kaya dun po, sabi ko, si Lord ang bahala sa akin. Samahan niya po ako at huwag niya akong iwanan sa air. Kasi hindi ko po matatalikuran kung ano po yung pinapagawa niya sa akin. At hindi ko rin po alam kung, sabi ko Lord, saan tayo makakarating nito? Hindi ko na rin alam. Iniwan ko po kako yung mga anak ko, yung buhay na parang yung gusto ko po para sa sarili ko. Pero ang sabi po ng Diyos na maging masunurin daw po sa Kanya. At yun nga po, salamat po sa Panginoon kasi iba po talaga pala ang pag-aano po ng mga naglilingkod po sa Diyos. Parang hindi ko pa po masyadong maintindihan sa ngayon. Pero ito pong akin pong ginagawa, parang kagaanan po sa buhay ko. Nagkakaroon po ako talaga ng kapayapaan. Tas wala po akong ibang naiisip pagkatapos ko po nito na gawin to. Mananalangin po ulit at ganun po ulit. Nasabi ko, ano ba talaga Lord yung gusto mong mangyari? Sabi ko, ano ba po yung parang yung mga plano ko po parang hindi na siya mangyayari, yung mga pangarap ko, yung mga goal ko, paano na po yung mga ganun. May mga tanong po akong ganun. Subalit sabi po ng Panginoon, magtiwala daw po tayo sa Kanya at siya po ang gagawa sa ating buhay. Kasi ang tao po na nakaugnay sa Panginoon na hindi naman po niya pinababayaan. Praise the Lord. Meron nga po dyan na ang ganda-ganda po ng trabaho, parang binitawan para sa Panginoon na makapaglingkod. Hindi ko rin po alam kung saan ako dadalahin ang ginagawa kong ito. Pero nagtitiwala po ako kay Yahweh. Hindi po siya magpapabaya. Amen. At yun po, kapag gusto na daw po nating mapaglingkuran ang Panginoon at hinahanap na daw po natin ang kanyang presensya, na andun po naghahari ang Diyos. Nandun po nakikita ng bawat sa atin na pinaghaharian po tayo ng Panginoon. Sa Deuteronomy 30:10-14 po, ang sabi po dito, kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan, kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa, sapagkat ang utos na ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay hindi totoong mabigat sa iyo ni malayo. Wala sa langit upang huwag mong sabihin sinong sasampa sa langit para sa atin at magdadala niyaon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating magawa. Praise the Lord. Ito pong kung susundin daw po natin ang tinig ng Panginoon nating Diyos at upang tuparin daw po natin ang kanyang mga utos, kanyang palatuntunan na nasusulat daw po sa aklat ng kautusan. At kung manunumbalik daw po tayo sa ating Panginoong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa, ay meron po tayong kaligtasan. Amen po. So pag hinahanap na po natin ang kanyang presence at gusto po natin siyang mapaglingkuran, na andyan po naghahari ang Panginoon sa ating buhay, hindi po magpapabaya ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi ang Diyos po na tumawag sa atin, ang nananatiling Diyos na tatayo po sa harapan natin. Talaga, yun lang po talaga ano ko na nakakaiyak. Tapos parang humahagulgul na po ako noon dahil sobrang ansarap po sa pakiramdam. Hindi po dahil sa pag-iyak na parang sobrang sakit na naghihinagpis ka. Parang ang sarap-sarap po niya sa pakiramdam na kino-comfort po tayo ng Panginoon lalo kapag umiyak ka. Pero minsan parang sobrang tagal po ng pag-iyak ko na hindi ko na maanuhan. Ang sakit na po sa ulo. Pero doon po ako kinakatag po ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakumbaba ko po sa Kanya na hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ang tanong ko po kasi sa sarili ko, ganito po ang naging buhay ko. Ganito ang buhay namin ng mga anak ko. Ganito ang pinagdaanan ko sa early marriage po, sa nakaraan. Ganito po ang nangyari sa akin. Sabi ko, bakit ang gulo? Ang family, ang mga kapatid, ang mga lahat po, na parang hindi ko po maintindihan. Hindi ko kaya iyak na iyak po ako. Tapos bigla po naging ganito, nagiging ganito na po ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, sino po ba ako? Ano ba ang plano mo sa akin? Ano ba ang pinaka gusto mo na hindi ko po maunawaan talaga? So, balit yun nga po. Ang masasabi ko lang po talaga, simula po nang ginawa ko po ito, na nag-share po ako ng Bible verses, na nagsasalita po ako ng living testimony. Tapos, hindi ko po kaya, kinakabahan po talaga ako nung mga una, nanginginig po ako sa takot. Sabi ko, paano pong gagawin ko? Pero sa ginagawa ko po, pinalalakas po talaga ng Panginoon yung puso ko. Parang binibigyan niya po ako ng iba yung kalakasan. Tapos, wala na po akong ibang maisip. Hindi ko po alam kung sabi ko, Lord, ganito siyempre parang ano po yan yung parang ang gusto po natin kasi, pag nagawa po yung pinapagawa ng Diyos, meron po tayo kaagad kapalit na hihingin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, nagawa ko na. So, nakailan na po akong video. Sabi ko, ikaw naman, Lord, parang inaano ko na siya, hinahamon ko na siya.
Pero ang sabi nga po ng Panginoon, wag daw po natin siyang hamunin. Kasi wag daw po nating tawaran yung kakayahan ng Panginoon. Parang sundin mo muna yung pinapagawa ko sa'yo at ako ang bahala sa'yo. Pero syempre, kinakabahan din po ako, natatakot din po ako kung anong gagawin ko. Kasi sabi ko, wala akong trabaho, wala akong ganito, wala akong... Na-corner mo po yung buhay ko. Pero hindi ko po talaga alam, wala po akong maisip. Ang sabi ko, parang ang trabaho ko po talaga is maglingkod po sa Panginoon. Maglingkod, manalangin. Hindi ko po ito magawa ng mga panahon na tinawag po ako ni Yahweh El Shaddai dyan sa Pilipinas po. Na gustong gusto ko po talaga na parang mag-focus lang, parang mag full time for the meantime kasi hindi ko po talaga alam kung ano na po talaga ang nangyayari sa buhay ko. Kaya nga po sinasabi na hindi daw po alam ng tao, alam daw po ng Diyos. At yun po, sabi ko, paano ko kaya to Lord Nagpapasalamat po talaga ako dyan sa mga kapatid sa Yahweh El Shaddai kasi inaalalayan po ninyo ako. At eto po, si Ma'am Babes, nung mga panahon na tinawag po ako Lord, hindi niya ako binibitawan kasi alam po niya ang naging kalagayan ko po. Parang hindi niya po ako inaalalayan, parang ibon ka na wala kang pakpak, na parang pilay ka, pero nandun po ang pag-alalay na attend po sa ganyan. Pero totoo po talaga, ang tao pong naglilingkod sa Panginoon, pinalalakas po ng Diyos, binibigyan ng Diyos ng hindi masayod na kapayapaan, tsaka ng kagaanan po sa pamumuhay. Hanggang sa meron po palang plano ang Panginoon sa buhay natin. Kumbaga, hindi ka pa dumadating doon sa destinasyon na pinagagawa na dapat para sa iyo. Kumbaga, gamitin muna natin yung mga living testimony mo sa buhay mo na inipon-ipon mo para maipahayag ang kabutihan niya. Praise the Lord po. Maraming salamat po na tinawag po talaga ako ng Panginoon. Kasi hindi ko rin po alam kung gano'n na tinuloy-tuloy ko po talaga yung mangyari sa buhay ko. Baka sa impyerno na po talaga ang bagsak or sa kamatayan. Kasi maraming beses na po akong inaano ng kamatayan noon. Pero ang paghawak po sa akin ni Yahweh El Shaddai, hindi niya po talaga binibitawan yung buhay ko. Nakarating pa nga po ako sa, parang naka-backslide po ako. Nakarating pa po ako sa ibang sitwasyon ng religion. Pero biyaya po ng Panginoon. Nananatili po yung puso ko na sabi ko, baka merong itinuturo ang Diyos para mas lumalim po ako sa pananampalataya. Kumbaga, ang pinapakita po ng Panginoon sa akin na wag natin siyang pagtaksilan. Wag natin siyang wag nating dayain. Wag nating lokohin ang Diyos na tumawag sa atin. Kaya po, pagka nasa healing po ako ng message doon po sa gawain dito, nag-iiyak po talaga ako. Naiyak po ako noon. Nakala po nila parang babagsak na po ako sa pag-iyak ko. Tas hindi po nila alam, syempre sa puso ko, ang inaano ko lang po, ang sarap po sa pakiramdam na nandun ka na parang kinocomfort po ako ng Panginoon. Na maaano ko po sa sarili ko na sabi ko, si Lord, tumawag sa akin ng Diyos noon hanggang ngayon nananatiling tapat, nagtatapat sa akin. Kahit dami-dami ko pong kasalanan, kahit ang dami-dami ko pong ginawa sa buhay ko, na parang wala pong mga nakakaalam. Pero ang Diyos, alam niya kung sino po na marumi po ako, alam niya po na hindi ako karapat dapat. Tinatanong ko pa po yung si Yahweh, sabi ko, Lord, bakit mo ako pinapasalita ng mga ganyan? Sabi ko, hindi naman po ako deserve sa mga ganyan. Hindi ko naman, sabi ko marumi po ako. Hindi po ako karapat dapat sa pagkaganito. Wala po sa akin maniniwala. Wala sa akin maaano. Pero biyaya po ng Panginoon. Kapag ginaganon ko po yung sarili ko para po bang nanliliit po ako sa harapan ng Panginoon. Pero inaaliw po ng Diyos na parang sinasabi niya sa akin, hindi ganyan ang pagtingin ko sa'yo. Parang tingnan mo ako. Tingnan mo yung sarili mo ng katulad ng pagtingin ko sa iyo na parang sinasabi po ng Panginoon, mahalaga ka. Mahalaga ka. Ang gagawin mo lang, parang sumunod ka sa akin at magtapat ka sa paglilingkod mo. So yun po, doon po natin makikita ang paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. At doon po natin masasabi na pinaghaharian po tayo ng Panginoon kapag po nagpapakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. At gustong gusto po natin na nasa presensya niya tayo. Ay nasa presensya po natin siya. Praise the Lord. Tama po ba yun? At tama po ba yun? Nasa presensya niya tayo o nasa presensya na mo na siya. Kasi yun po na kapag po hinahanap na po natin ang presence ng Panginoon sa ating buhay, na andun po ang paghahari ng Diyos. At ayaw po nating mapahiwalay sa Kanya. Kasi sabi nga, sa puno daw po ng ubas, kailangan ng mga sanga hindi po nakahiwalay sa Kanya. Kasi hindi daw po makakapamunga. Hindi makakapamunga ang puno ng ubas na ito kapag kahiwalay po tayo sa Kanya. So, kailangan po na lagi po tayo nakadikit sa pinaka-source po ng ating buhay. Yung pinagmumulan po ng lahat ng bagay. Amen po ba? At sa number 2 po, kailan daw po naghahari ang Diyos sa buhay ng tao? Kapag tinanggap po natin siya sa buhay natin, pinapasok na po natin siya.
yung pumasok na po ang Panginoon at hinayaan po natin siya ang mag-drive ng buhay natin. Nung mga panahon po, hindi ko hinahayaan ng Panginoon siya mag-drive. Ako po nag-drive ng buhay ko kahit po naglilingkod na ako sa Panginoon. Matigas po kasi ang ulo ko. Parang ayoko pong pakinggan na parang, okay, sige, maglilingkod ako ng ganyan. Pero kailangan kong gumawa. Kailangan, sa sarili kong pamamaraan. Hindi ako pwedeng magsarili na, parang, isasabi nga po na, nasa Diyos daw po ang awa, nasa taong gawa. Kaya kinikilusan ko lang po ng mga kung ano-anong mga pagkilos ko. Basta makasurvive po ako doon sa mga pagsubok na yun. Pero, may mga twist po yun na hindi na siya kalooban ng Panginoon. Hindi na po siya naka-align sa kalooban ng Panginoon. Ang ginagawa ko po, nag-shortcut po ako. Kasi, nag-e-explore po ako ng buhay. Parang, hindi pa naman siguro katapusan ng ano ko. Wala naman makakaalam sa akin sa mga pinagagawa ko. Pero hindi po. Hindi po pala ganun ang paglilingkod sa Panginoon. Paglilingkod po sa Panginoon, ialay mo ng totoo yung sarili mo, isurrender mo ng totoo yung sarili mo sa Panginoon para maramdaman mo na talagang pinaghaharian kanya. Tsaka totoo po talaga na ang Diyos po ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Parang, ang ano ko po kasi, kaya ko. Lagi ko pong inaan na kaya ko. Parang, kahit naglilingkod po ako, hindi ko lang po yung binibitawan. Yung paglilingkod ko doon sa ubasan ng Panginoon. Pero wala pong nakakaalam sa mga hidden na ginagawa ko po sa buhay ko. Kasi gusto ko pong ma-overcome yung araw-araw namin. Sobrang hirap nga. At wala po talaga sa akin makakatulong. Pero, durog na durog po yung puso ko. At hindi ko po alam kung paano mag-ano. Basta sabi ko, sa oras na nagsumasamba ako sa Panginoon, sinusuko ko doon lahat ng kasalanan ko. Pero hindi po. Parang ang gusto po nang sabihin ng Panginoon sa akin na dito ko na lang po na-realize, isuko mo na lahat yung kabigatan mo. Huwag mo nang pasanin yung mga inaalala mo. Parang, ibigay mo sa akin at ako ang mag-aayos. Huwag kang magsarili. Yung para po bang, sabi ko kay Lord, saglit lang ako muna. Yung parang pinagmamalakihan ko po ang Diyos na, sige maglilingkod lang ako sa iyo. Pero sa sarili ko po, sinusolo ko po yung mga pagsubok. Nagpipray lang po ako na sabi ko ganito ang gusto ko. Ganito. Yung parang minamanduhan ko siya, hindi po ako marunong maghintay. Wala po akong pasensya. Wala po akong, masaya lang po na naglilingkod ka dyan, nag-a-attend ka dyan. Minsan nga po, kung maano ninyo, kahit po minsan po, wala nakakaalam. Lasing pa akong pumunta sa gawain. Kasi po, sabi ko, parang, ayoko na po maglingkod. Ayoko na pong umattend. Ayoko na pong magdasal. Ayoko na, kasi sabi ko, ang gulo ng buhay. Sabi ko, kapag naglingkod ako, pagbalik ko, parang bubugbugin na naman ako. Parang, nandito na naman tong kakaharapin ko tong demonyo na ito, yung mga ganun po, yung devil na sa early marriage ko po. Sabi ko, ganito na naman ang mararanasan ko sa buhay ko. Pero, yun nga po, wala po akong tiwala sa Panginoon na parang ang gusto po sabihin ng Panginoon sa akin, kung ano yung kabigatan mo na parang battle mo dyan sa buhay mo ngayon, ibigay mo siya sa akin, ipanalangin mo at aayusin ko. Pero hindi po talaga. Matigas po kasi ang ulo ko parang sa paglilingkod. Hindi ko po susuluhin ko po yan na hindi ko po ipapaalam. Kasi sobrang hirap po. Parang hindi po ako naniniwala. Parang nandun lang po ako para magpahinga, magpa-comfort po sa mga kapatid. Parang makakita lang po ako ng masasaya kasi hindi ko po makita doon sa sitwasyon ko. Sa early marriage ko po. So, parang nagkakaroon po ako ng hinanakit sa Panginoon. Pero hindi ko po matiis na sa tuwing tinatawag niya ako na andun po ako. Na wala pong nakakaalam. Pero doon sa ganong sitwasyon, pinapaalala po ng Diyos sa akin palagi na nandito ako, bakit ka nagsosulo, bakit ka nagsasarili, na parang ibigay mo na sa akin, wag mo nang suluhin. Sinosolo ko po talaga, hindi ko po makayanan na ibigay po sa kanila. Kasi sabi ko, kaya ko pa yan. Hindi ko yan ibibigay. Kailan ko na lang po sinurrender lahat sa Panginoon. Nung nandito na po ako sa Dubai. Sabi ko, corner na po talaga ako ng buhay. Na gusto ko na po, sabi ko, magpapakamatay na ako. Sabi ko, ayoko na, mabuhay. Sabi ko, tama na. Sabi ko, ginawa ko na lahat. Pero yun nga po, doon ko po na parang ibinigay ko po sabi ko, bahala ka. Nawala na po akong maisip. Kasi nung mag-reflect po ako, nang makita ko po ang lahat na sobrang anggulo, nasabi ko, nalulunod na ako, nagsisave pa ako ng mga taong nalulunod din. Sabi ko, hindi ako makakapag-save na tao kapag nalulunod. Kailangan ko palang i-save yung sarili ko. Tapos nung time po na yun, nagagawin ko na siya. Nung nakita ko po yung mga anak ko na nag-iiyakan, sabi ko, kawawa yung mga anak ko pag ginawa ko to. Tapos, sabi ko, wala na akong maisip. Doon po ito pumasok. Ito pong pagpapahayag ng mga salita. Na parang kailangan ko po siyang gawin. Wala na po akong mapunta, nako-corner po ako ng buhay. Pero yun nga po, dadalahin ka ng Panginoon sa sitwasyon na i-corner ka niya
para dun mo siya makita. Tapos tinanong ko po si Lord, sabi ko, paano mo ba ako nakikita? Kasi hindi ko makita yung sarili ko ngayon. So yun po, ang sabi ng Panginoon sa akin, tingnan mo yung sarili mo ng katulad sa pagtingin ko sa'yo. Tapos tinanong ko pa nga, sabi ko, sino po ba ako? Bakit parang wala nang mga magandang nangyari sa buhay ko? Parang wala na ako na akong pupuntahan. Wala nang ano. Pero ang sabi po talaga ng Panginoon, magtiwala po tayo sa kanyang ginagawa. May plano daw po siya sa atin. May plano. Ako hindi ko po talaga alam kung saan po ako papunta. Kung ano po yung destination. Kasi pagka meron po akong gusto, hindi po ni Lord ginagawa sa akin. Parang inaalis niya po sa akin. Bawa gusto ko po dito. Comfortable na po ako dito sa gantong kalagayan. Aalisin niya po yan. Aalisin niya. Kasi yun po ang iniiyak-iyak ko sa kanya ng mga panahon. Sabi ko, bakit mo ko ginaganito? Ganyan po yung mga tanong ko. Pero hindi ko nga po akalain na magiging ganito po ako. Na makakapagpahayag po ako ng mga buhay na salita ng Diyos. At tinatawag po niya ang pangalan ko na kailangan ko pong gawin ito. Na parang ang sabi po ng Panginoon na kasamahan daw po niya tayo sa ating pong paglilingkod kapag nagtiwala po tayo ng lubusan. Kaya tinatanong ko nga rin po pag nagpipray po ako. Sabi ko, Lord, di ba sabi ko marumi po ako. Hindi ako karapat-dapat na magpahayag ng mga ganyan. Sabi ko wala sa akin maniniwala. Tatawanan nila ako. Tsaka sabi ko wala naman po sa akin nakikita. Magulo po yung mga ano ko. Kahit nga po ako hindi ko makita sa sarili ko na parang ina. Pero hindi po natin dapat questionin yun. Kasi hindi lang natin nakikita yun. Yung mga ginagawa niya sa buhay natin. Kasi ang lagi ko pong gusto maayos. Sabi ko yung family. Yung family. Yung mga taong ito. Pero yung sarili ko po hindi ko makita. Na ang gusto pala ng Panginoon, ayusin mo yung sarili mo. Kasi ganyan ang pagtingin ko sa'yo. Hayaan mo sila. Na parang, i-save mo yung sarili mo kasi hindi ka makakapag-save kapag nalulunod ka. Praise the Lord. At doon ko po nakita na sabi ko, bahala ka na. Doon ko na po sinurrender sa kanya. Sabi ko, bahala ka na Lord sa akin. Kasi hindi ko na po talaga kaya. Doon ko po na ano yung sa sarili ko na sa kauna-unahan pong pagkakataon. Sabi ko, binibitawan ko na po lahat. Kasi hindi ko na po pala kayang dalahin. Ibinibigay ko na sa'yo. Natatakot po talaga ako. Pero sabi ko, saluhin mo ako. Saluhin mo kasi hindi ko alam. Wala po sa akin maniniwala. Wala po sa akin ano. Kasi ang lagi po nila sa akin sasabihin, ikaw na naman, nasa iyo na naman ang istorya. Hindi na matapos-tapos sa'yo ang istorya. Praise the Lord. Ganyan lang po ang tingin, mababa. Pero ang Diyos nga po, hindi ko po alam kung bakit niya po ako tinatawag at bakit niya po ako pinagkakatiwalaan. Maging tagapag-ingat po ng mga buhay niyang salita. Kaya sasabi ko po sa Panginoon, ingatan mo, bigyan mo po ako ng pusong sakdal na mag-iingat dito sa mga buhay na patotoo mo. Sa mga buhay mong palatuntong. Kasi hindi ko po alam kung ano gagawin ko. Iba po ang tingin sa akin ng tao. Ang tingin po sa akin nila ay parang marumi ka lang at wala kang pakinabang sa mundo, wala kang kwenta kasi wala ka namang pera, wala ka namang yaman. Pero bakit kailangan mo magsalita ng ganyan? Parang hindi ko po alam. Hindi ko po maintindihan. Basta biyaya po ng Panginoon, masaya po ang aking puso, nagagalak po ang aking puso. Ang nakita ko lang po, may maniwala o hindi. Hindi ko na po kailangan ng validation ng ibang tao. Basta nakatingin po ako ngayon sa Panginoon kung ano man po ang gusto niya mangyari sa akin. Siya na lang din po ang bahalang humatol sa nangyayari po sa buhay ko. Praise the Lord. At kailan daw po naghahari ang Diyos sa buhay po ng tao? Kapag tinanggap po natin siya ng buong buo sa buhay natin. Tingnan po natin sa 1 Peter 4:11. Praise the Lord. Nasaan na po yun? 1 Peter 4:11. Ang sabi po dito, na kung sino may nagsasalita ay gaya na sa mga aral ng Diyos, kung ang sino man ay nangangasiwa ay gaya na sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo, na sa Kanya ang kaluwalhatian, ang paghahari, magpakailanman. Praise the Lord. Kung sino man daw po ang nagsasalita ay gaya na sa mga aral ng Diyos, kung sino man daw po ang nangangasiwa ay gaya ng kalakasang binibigay ng Diyos po sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang Diyos daw po ang napapurihan sa lahat, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. At ang paghahari po ay sa Panginoong Hesukristo lang. Praise the Lord. So, kung sino man po na nagpapahayag ng mga buhay niyang salita at hindi po siya kinakahiya, ang Diyos po ang naluluwalhati nun. So, wala pong, hindi po sayang, hindi po walang kabuluhan ang ginagawa natin na ito. Basta, tanong ko lang po kay Lord, saan ako dadalahin ang pinagagagawa ko? Bahala ka po sa akin. Bahala ka na sa akin. At doon ko po naramdaman na parang pinapayapa ng Diyos ang puso ko, ang buhay ko. Hindi ko pa po makita kung ano ang ginagawa niya. Basta sabi ko po, ingatan mo ang mga anak ko. Ingatan mo kasi iniwan ko po para sa'yo. Praise the Lord. At yun po, naghahari po ang Diyos sa buhay ng tao kapag hinayaan po natin siya na mag-drive ng buhay natin. Hindi na po yung galit. Hindi na po tayo galit doon sa nakaraan. Kaya na po natin yung patawarin.
Dati po hindi ko po kayang patawarin. Sabi ko, galit ako kahit naglilingkod ako sa Diyos. Galit po yung puso ko. Sabi ko, paghihigantihan ko tong mga to. Ganun po yung mga salita ko. Tas sabi ko, tatapusin ko po yung pag-aaral ko para makita ng dalawang mata nila. Ganun po. Yung parang kumikilos po ako sa galit. Parang hindi ko po binibitawan yung galit ko sa puso ko kasi gusto ko pong ipakita dun sa mga taong namamalit sa akin na hindi po ako ganun. Hindi po ako ganyan, wag ninyo akong apihin, pero hindi po pala. Ang sabi po ng Panginoon, hayaan mo lang sila na apihin kanila. At siya daw po ang magtataas sa mga taong inaapi. At yun nga po, na magtiwala po tayo sa proseso ng Diyos. At doon po naghahari ang Diyos sa buhay natin kapag handa po tayong isuko yung sarili natin sa Kanya na wala na pong galit. Yun po, wala na po tayong galit. Kumbaga, walang yabang ka, wala kang kasing ipagmamalaki sa buhay, wala kang ipagmamalaki sa Panginoon. Hayaan mo ang pagmamahal mo, yung pure heart mo, yung dalisay na puso mo na iniingatan ng Diyos. Yan po ang pagharian natin. Hayaan natin na mag-drive sa buhay natin na ang Panginoon. Hindi po yung galit natin bilang tao na meron tayong hinanakit, puot, paghihiganti, galit sa kapwa natin para po makagalaw tayo, para maipakita lang sa kanila na hindi ka dapat nila inaapi. Kasi hindi tayo makapagsalita. So, ang gagawin natin, gagantihan ko to ng ganito para ipakita sa kanila, hindi po tayo magtatagumpay. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung intention po natin sa puso, marumi. Hindi po maganda. Dapat naka-align po yan sa kalooban ng Panginoon. At minsan pagsasabihan pa nga po tayo, yabang naman itong taong to. Sa totoo lang po talaga, masakit po kapag sasabihan ka ng magpakumbaba ka. Kaya po pala tayo nasasaktan ng gano'n kapag sinasabihan ka magpakumbaba ka, magpadurog ka sa Diyos, mag-ano ka. Kasi meron po pala talagang dapat na gawin ang Panginoon sa buhay natin. Kapag sinasabihan po ako ng ganyan, magpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon, magpadurog ka sa Diyos na, samantalang nasa Diyos na po ako, naglilingkod na ako, dudurugin pa ba ako na tapos magpakumbaba. Galit na galit po talaga ako sa puso ko. Parang naiinis po ako na parang papakita ako dito sa tao. Pero hindi po pala talaga. Meron po siyang kailangan gawin. Kapag nakakaramdam pa daw po tayo ng galit, ibig sabihin po, meron pa po talagang kailangan linisin sa puso po natin. Praise the Lord. At yun po, doon po nagahari ang Diyos sa buhay ng tao kapag po hinayaan natin siya na mag-drive sa buhay natin. Tapos parang inalis na po natin, hinayaan po natin na tanggalin niya yung mga mabibigat sa buhay natin, ipagkatiwala na po natin sa Kanya. Alisin po natin yung mga PGH, Philippine General Hospital po ba yan? O puot, galit at hinanakit po. Ipalis po natin sa Panginoon. At hayaan po nating manatili yung pag-ibig ng Diyos na siya po ang kumikilo sa buhay natin. Kapag pag-ibig po ang Diyos, pag-ibig ng Diyos po ang kumilo sa buhay natin, ang lahat po ng bagay ay naka-organize, lahat po ng bagay ay magaan. Kasi pinagkakatiwala po natin sa Kanya na may kagaanan po ang lahat kapag nasa mga kamay po niya tayo. Pero kung galit po, ang pangit na po ng itsura natin, nagiging po tayo matanda, nagiging po tayong, magkakaroon pa po tayo ng sakit sa puso, aatakihin po tayo, laging masikip ang puso natin eh. Kasi po, lagi tayong galit. At kapag galit ang tao, ang grasya hindi pumapasok. Kasi galit ka. Sino ang magkakagusto sa'yo, lagi kang galit. Matatakot sa'yo yung mga nasa paligid mo kahit ka pa naglilingkod dyan. Palagi kang naiinis eh. Kaya, attend ng attend, pero ang dumi ng puso. Praise the Lord. Kaya yun po, hayaan daw po natin ang mag-drive ng buhay natin ay ang Panginoon. Mag-fully surrender daw po tayo sa Kanya sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ibigay natin sa Panginoon. Hindi natin yang kaya. Pag hindi daw po natin kaya, manahimik muna tayo. At si Lord po ang kikilo sa ating buhay. At doon po nagahari ang Diyos sa buhay ng tao kapag pinapasok mo siya at tiniwala mo na ang sarili mo sa Kanya. Amen po ba? At ano pa po? Kapag handa po tayo maging masunurin. Masunurin ka ba kapatid sa paglilingkod o matigas pa din ba ang ulo mo? Praise the Lord. Kailangan po natin maging masunurin sa Panginoon. Hindi ko po talaga maintindihan ng mga pagiging masunod. Basta alam ko lang po nag-attend ako dyan. Nagsimba-simba ako, ako. Kahit naglilingkod. Pero hindi ko po talaga akalain na kailangan ko po palang magpahayag. At yun pong mga karanasan ko sa buhay, kailangan ko po parang bit ko po yun sa buhay. At mananatili po siyang buhay na patuto sa tao. Para masabi po na buhay ang Diyos. Kaya pong magbago ng buhay ng tao. May Diyos tayo makapangyarihan na hindi mo kailangan ng mga bagay-bagay na chinichigis mo na kailangan natin yan. Tools yan dito sa ibabaw ng lupa. Pero hindi yan ganun kahalaga. Kundi ang pinakamahalaga, mapaglingkuran po natin ang ating Diyos na buhay. At yun po ang magandang bagay. At doon po nagahari ang Diyos sa buhay ng tao. Sa taong masunurin, naglilingkod sa Diyos. Mahal ang Panginoon. Meron pong conviction ng Holy Spirit. At meron pong banal na takot. Takot ka sa Diyos, di ka takot sa tao. Takot ka sa Diyos. Minsan takot po tayo sa taon, parang babarilin kita. May takot ka na, no? Pero kapag may Diyos ka sa buhay mo, at meron kang kalaban,
kaya mong manalangin sa Panginoon at yung kalaban na yun, gagawin bulag ng Panginoon, hindi ka makikita. At babaguhin ng Panginoon, lilituhin ng Panginoon ang isip ng kalaban mo at ililigtas ka niya. So meron po tayong conviction. Yan po yung pagiging masunurin natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. At dyan po naghahari ang Diyos. Meron bang pinabayaan ng Diyos na naglilingkod sa Kanya? Ang dami ko na pong mga pinagdaan ng pagsubok na halos nasa bingit po talaga ako ng kamatayan. Takot na takot po ako nun. Ayoko na pong tumayo. Halos 2 buwan po akong nakahiga na anxiety, depression na po. Nababaliw-baliw na po ako. Pero hindi po ako binibitawan ni Yahweh El Shaddai. Hindi po ako binibitawan ng Panginoon. Kaya hindi lang po ako sumusuko. Sabi ko, Lord, parang ano ba kakong mangyari sa akin? Tapos natatakot na po sa akin yung mga anak ko. Sabi niya, Mama, tumayo ka na dyan. Kasi hindi sila sanay sa akin na mahina ako. Hindi po sila sanay sa akin na ganun ako. Kasi sa buong buhay nila, nakita nila malakas ako. Tapos sa sarili ko na parang sinukuan ko po talaga lahat. Hanggang sa, bigla po parang naisip ko sa sabi ko, tinawag ako ng Diyos. Tinawag ako ni Yahweh El Shaddai. Hinamon ko po ang Diyos. Nasabi ko sa Kanya, kung talagang ikaw ang Diyos na pinaglilingkuran ko, patunayan mo sa akin na buhay ka. Yun po, natatakot po ako, parang may mga tao po sa akin na gustong naghahabol sa akin na inaano po ako, na asset daw po ako, papatayin na po ako ng mga time na yun. Takot na takot po ako. Parang buhay na buhay po yung takot. Pero sabi ko, hindi ko po pwedeng bitawan yung pananampalataya ko. Kung ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay buhay, hindi niya ako papabayaan. Wala sa akin makakagalaw kahit na sino. Kahit po may mga nagsusunod-sunod na sa akin, syempre natatakot po ako ng gano'n. Hindi ko po alam kung bakit ganito ang mga nararanasan ko. Kaya hindi ko pong magawang parang mabitawan yung faith ko na parang kailangan ko pong magtiwala sa Diyos. Kasi hindi ko po makita na parang inaano mo ba ako, Lord, na puro kahirapan yung mga pinagdaanan ko. Pero ipinapakita po ng Diyos hindi lang sa material na bagay ang kaligtasan ng buhay, kundi nandun ang pag-iingat ng Diyos sa'yo, maging sa mga anak mo, maging sa pamilya mo, maging sa buhay na meron ka, nakatayo ka pa hanggang ngayon. At yung mga pinagdaanan natin ay preparation ng Panginoon pala po yan para mas maging matatag tayo sa buhay na gusto niya para sa atin. Amen po ba? So yun nga po, hanggang istorya na lang po yung mga nakaraan at hindi na po yung pwedeng balikan. Pero nasa sa atin po yung tao kung gusto pa rin nating lumalangoy tayo sa putikan. Amen po. Ayaw ng Diyos na ganyan ang mga lingkod. Ang gusto ng Panginoon, ituwid mo ang landas mo, nakasama mo ako at tutulungan kita, magtitiwala ka lang. Magiging ka lang masunurin sa buhay mo. Huwag kang matigas ang ulo kasi walang lingkod ang Diyos na dapat matigas ang ulo. Kailangan ang lingkod ng Diyos, magpasakop ka sa Panginoon. Kasi iyan ang hari at Diyos. Personal na tagapagligtas. Wala kang ipagmamalaki sa Diyos. Kaya kang ipahiya ng Panginoon. Kaya tayong hubaran ng Diyos sa harapan ng mga tao. At ipahiya dyan, nakahiya, tawanan tayo ng mundo. Pero ang Diyos na yan, hindi tayo iiwanan. So yun po, hinamon ko ang pangsay. Kung talagang ikaw ang Diyos na pinaglilingkuran ko, patunayan mo sa akin na ikaw ang buhay ka. Sabi ko, iligtas mo ako sa pinagdaanan. Dami pong ginawa sa akin sa buhay ko na mga pagsubok. Pero biyaya po ng Panginoon. Buhay pa po ako hanggang ngayon. At pinagpala, maganda. Pinagpala ng Panginoon. Praise the Lord. Siyempre, wala po sa akin magsasabi niya. Kailangan ko pong sabihin niya sa sarili ko. Amen po ba? At yun po, diyan po naghahari ang Diyos sa buhay ng tao kapag po masunurin po tayo sa Kanya. Kung hindi ko po ito ginawa na mag-share po ako dito ng kabutihan ng Panginoon. Para po akong hinostage, para po akong sinasakal. Para po binabangungot po ako palagi. Na parang panahon na kailangan mong magsalita. Kailangan mong gamitin yung mga karanasan mo. Yan po yung tinatawag na yung mga karanasan is preparation sa kalooban ng Panginoon. At sabi ko, Lord, saan mo ako dadalahin dito? Hindi ko po alam. Dinala pa niya ako sa Dubai para lang po. Dito ko po nakita ang kabutihan ng Panginoon na nandito po ako sa lugar na ito, na corner po ako ng buhay. Pero biyaya ng Diyos na andun po ang pag-iingat niya. Ang dami po talaga mga karanasan. Pero siguro sa mga susunod po na video, doon ko po maipapatuto. Pero ang isa lang po ang gusto kong masabi sa araw na ito, sa oras na ito. Mabuti po ang Diyos sa buhay ng tao. Wala po siyang hindi kayang gawin sa atin. Yung mga bagay na hindi po alam ng tao, alam po ng Diyos. Kaya wala po tayong karapatan magtanong, bakit? Bakit ganito? Kasi kahit itanong mo po yan sa kapitbahay mo, at chismosa lang yan, hindi rin po niya alam ang nangyayari. Kasi ang buhay niya, hindi rin naman niya alam kung ano pa ang nangyayari sa kanya. Kaya suluhin po natin sa harapan ng Panginoon na doon po tayo nakikipag-usap, doon po tayo nagninilay. Dahil biyaya po ng Panginoon, kapag masunurin tayo, doon po naghahari ang Diyos sa buhay ng tao. Amen po ba? At sabi po sa Job 28:28,
At sa tao ay sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Praise the Lord. Yun po pala yun. Kapag natatakot po pala tayo sa Panginoon at meron po tayong banal na takot, karunungan po yan. Binababa po ng Diyos ang karunungan. Bakit po? Binibigyan tayo ng karapatan ng Panginoon na makalapit sa Kanya. At doon po sa mga nararanasan natin na banal na takot, blessing in disguise po yun. Takot na takot ka na. Kasi corner ka na ng buhay, ang Diyos na lang ang matatakbuhan mo. At ang Diyos din po ang kakampi mo. So, ang karunungan po, binibigay niya sa atin. Kumbaga, yun ang gagawin mo. Tinuturo niya sa atin kung ano ang nararapat para sa buhay natin. Ituturo niya sa iyo yung solusyon. At ang paghiwalay sa kasamaan, hinihiwalay daw po tayo ng Panginoon sa mga kasama. Kasi baka mapahamak po tayo. Kaya po yung ginagawa sa atin ng Diyos. Kaya po tayo inaalis na sa mga sitwasyon na gustong-gusto natin. Kasi baka pahamak po natin. So, nililigtas po tayo ng Panginoon. At magkaroon po tayo ng pagkaunawa doon sa buhay na yun, sa pamamagitan din po ng kanyang mga buhay na salita. Kumbaga, wag po nating baliwalain. Na yung mga nararanasan po natin parang, ang hirap naman ito Lord, parang gusto mo lang akong laging tanggalan ng mga bagay sa buhay ko. Pero hindi, binibigyan po tayo ng karunungan ng Diyos at pagkaunawa na inaalis po niya tayo doon sa mga masamang buhay, sa mga pita ng laman po, na magiging pong, ang tawag po nito, magiging, saglit na sa dulo po ng dila ko. Inaalis po tayo ng Diyos doon sa mga pita ng laman para hindi po tayo mapahamak, na maging kapahamakan po sa buhay natin. Kundi magkaroon po tayo ng kaligtasan sa buhay na kaloob po ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? At sa number 3 po, ano daw po ang gusto ng Diyos sa tao para po makapaghari siya sa buhay natin? Ano ba ang gusto ng Panginoon para makapasok po siya, makapaghari po siya sa bawat isa po sa atin? Yan pong pusong dalisay. Yan po ang gustong-gusto ng Panginoon. May pure heart ang bawat isa. Pusong dalisay ang aking nais. Dalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Dalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Amen po. Pusong dalisay daw po ang gusto ng Panginoon para po siya makapaghari sa atin. At hingiin po nating mga lingkod na bigyan po tayo ng Panginoon ng pusong dalisay. Praise the Lord. Hindi po natin yung kayang tao. Pero ang Diyos ay kaya po niyang magawa sa buhay natin na magkaroon po tayo ng pusong dalisay. Ang Panginoon lang po ang kayang maglinis sa ating buhay. Hindi po natin kaya. Ipalinis po natin, ipabasag natin, ipadurog natin ang ating puso sa Kanya. At maramdaman po natin ang pag-ibig ng Diyos. Praise the Lord. Sabi po ito po mga sinasabi ko, parang nagigiring po siyang payo sa akin. Parang mga nasasaktan pa nga po ako kapag nasasabi ko po itong mga to kasi matigas po talaga ang ulo ko at matigas po ang puso ko na parang kaya ko yan. Pero hindi po. Ito po mga sinasabi ko dito po sa kalooban ng Panginoon. Parang ang Diyos po ang nangungusap. Nagpapayo po sa akin na kailangan ko pong maging maayos. Kailangan ko pong maging sumunod sa Kanya. At kailangan ko pong gawin kung ano ang pinagagawa niya para makapaghari po siya ng tunay sa akin pong buhay. At biyaya po ng Panginoon sa mga buhay niya pong salita. Na kahit po nasasaktan po ako sa mga pinagsasasabi. Parang, alam niyo po yung parang bumabalik po sa akin yung mga salita na dapat meron po sa aking magpapayo. Pero yung pong salita ng Panginoon, yun na po pala ang humuhulma at nagpapayo din po sa akin. Kaya, praise the Lord po. Maraming salamat po sa Panginoon. So, yun pong pusong dalisay, yan po ang hinihingi ng Diyos sa atin. Ibigay po natin ang ating puso sa Kanya at paghaharian po niya tayo. Sabi po sa Mateo 5:8, mapapalad ang mga may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Praise the Lord. Ang Diyos po ang naluwalhati sa kanyang mga buhay ng salita. Mapalad daw po tayo na meron po tayong malinis na puso sapagkat makikita natin ang Diyos. Yan po yung mga taong gustong magpasakop o handa na magpasakop sa Panginoon. Handa ka ba kapatid na magpasakop sa Diyos? Babaguhin ng Diyos ang buhay mo kapag pinasok niya yung puso mo.
At para po tayong nasa whirlwind, paikot-ikot. Parang tatakutin ka ng Diyos pansamantala, pero iingatan kanya kasi titingnan ng Diyos kung hanggang saan ka magtitiwala at mananampalataya sa Kanya. Tuturuan ka ng Panginoon na magtiwala kang mabuti. Humawa ka sa akin kahit nahihirapan ka. So mapalad po tayo ng mga tao daw po na may malinis na puso sapagkat makikita natin ang ating pong Panginoon. Praise the Lord po. Meron po tayong pusong dalisay, pusong sakdal, bukas na puso po na handang magpasakop at nagpapakumbabang puso sa harapan ng Diyos. Yan po ang gustong-gusto ng Panginoon. Yan po ang gustong-gusto ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ayaw niya po matitigas ang ulo at matigas na puso. Pero kayang-kayang baguhin ng Diyos kahit matigas ang puso ng kapatid. At yan gustong-gusto ng Diyos. Yung mga taong parang nagmamatigas-matigas sa harapan niya, diyan ang mga gusto ng Panginoon. Kasi diyan ipapakita sa iyo ng Panginoon na kaya mong magbago, kaya kanyang baguhin, kaya kanyang ayusin. Praise the Lord. At ano pa po ang gusto ng Diyos para sa atin na makapagharap po siya sa buhay natin? Yung marunong po tayo magpakumbaba. Umaamin po tayo na hindi natin kaya, na hindi ko to Lord kaya. Kailangan po kita. Dati parang kaya ko to, hindi ko to hihingin ng tulong sa Diyos. Parang magpipray lang ako, magpapasalamat, pero kaya ko, hindi po. Hindi po natin kaya kapag wala ng tulong ang Panginoon. Lagi po tayo magpasakop sa Panginoon. Hingin po natin sa Kanya. Samahan po niya tayo sa buhay na ito. Samahan po niya tayo kasi hindi po natin kaya mag-isa. Hindi mo magagawa kapatid kapag wala ang Diyos. Laging kailangan natin ang awat habag ng Panginoon. Sa lahat ng ating gagawin, ipanalangin po natin. Simula umaga, i-organize na po natin kung ano po yung mga bagay na gusto nating mangyari sa araw na ito. At ipagtatagumpay po yun ng Panginoon kasi hindi po natin yung kaya. Kaya sa tuwing magising po tayo, manalangin po kagad tayo sa Panginoon. Magpasalamat ka sa buhay mo kapatid at hingiin mo yung bagay na nais mo at ang Diyos ang sasama sa iyo sa buong maghapon na yan. Praise the Lord. Sa Colossians 3:12 po ang sabi ng Panginoon. Mga bihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos ng mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan at ng pagpapahinuhod. Yan po ang gusto ng Panginoon. Yun po, meron tayong pusong mahabagin sa kapwa. Meron pong kagandahang loob sa na hindi pakitang tao yung ginagawa mo. Kumbaga, pure heart ka, malinis ang puso mo. Sa ginagawa mo, malinis ang intention mo. May kababaan kang kalooban sa harapan ng kapwa mo, maging sa Panginoon. At merong kaamuan lang. Ito po ba yung kaamuan na parang cute na cute, tuta, pusa? Kaamuan, hindi po. Nagpapakumbaba po tayo sa harapan ng Panginoon. At may pagpapahinuhod daw po na paglapit sa Diyos na hindi natin kaya. Yung parang hindi natin kakayanin kung wala ang pagsama niya sa buhay natin. May kaamuan ka at pagpapahinuhod ka sa harapan ng Panginoon. At ang Diyos po ang gaganap sa ating buhay. Praise the Lord. At dyan po, yan ang gustong-gusto ng Panginoon para makapagharap po siya sa buhay natin. Sa mga hinirang daw po niya ng mga naglilingkod, hindi lang po sa atin na mga naglilingkod, laging po sa mga tao na tinatawag din po niya. Kailangan po natin magkaroon ng pusong handa na magpapasok sa Panginoon sa tuwing kakatok po siya sa atin. Kasi meron pong kanya-kanyang panawagan ang Panginoon. May kanya-kanya pong timeline sa pagtawag ng Diyos. Kumbaga, yan na yung turning point mo. Yan na yung calling mo. Tawag ka na ng Panginoon sa ganyang panahon. Hindi po kasi natin mapipilit kaagad ang tao. Pero kaya nga binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon na makapaglingkod sa Kanya para maging liwanag din po tayo sa ibang tao. Makapag-akay po tayo. At hindi daw po yan aksidente yung panawagan ng Diyos. Ang lahat po yan ay nakatakda sa takdang panahon. Kung hindi po naging teacher ng anak ko, si Ma'am Babes, at hindi po ako nagyayayabang nun sa kanya para bigyan ko po siya ng buhangin, para bigyan niya po ng grade, or sa meeting kasi hindi po ako nakaka-attend ng meeting. Kung hindi ko po ginawa yun, siya po noong mga panahon kalmado lang po siya, si Ma'am. Parang tinitingnan niya po ako simula ulo hanggang paa. At ako po na makapalang makeup at napaka-iksi po ng short ko na parang imbis po na ano siya sa akin, aawa po pala siya sa akin sa kalagayan na hindi man niya sabihin. Yun po ang nakikita ko na parang nahahabag ako sa tao ito na kailangan ito ng kaligtasan. At doon po sa time na yun, sa pagyayabang ko po sa kanya, ang sabi ko lang po noon, magdo-donate po ako ng buhangin, ganito, ganyan. Tapos, parang ayaw niya po sa akin ng gano'n. Hindi ko po alam kung bakit parang interesado po ako nakipag-usap sa kanya. At siya naman ay nag-i-interest din na makipag-usap. And then, sabi lang po sa akin si Ma'am nang, sama ka sa akin. Sama ka sa akin, mag-attend tayo ng practice sa choir. Ako naman po, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakaranas ng gano'n may mag-i-invite sa akin sa simbahan. At desire po ng puso ko na kumanta simula pagkabata ko.
Gustong-gusto ko po maging choir sa simbahan, pero wala po nakakaalam na gusto ko kasi ayaw po nila akong suportahan kasi wala nga po kaming pera. Kulang po ako sa pera, sa pamasahe papunta po doon, sa mga pambaon po sa ano. Parang wala pong suporta, sinasabi po nila, wag na lang daw pong umattend. Kasi nagsasayang. Saka pakiramdam ko po, kailangan po nila ako sa bahay. Kasi ako po palagi naguhugas ng plato, tsaka naglilinis po ng bahay. So hindi ko po siya kayang gawin doon sa mga araw na yun. So noong time po na in-invite mo ako, ma'am, parang hindi ka nag-i-interest doon sa mga pinagsasalita ako, kundi doon ka nag-i-interest sa kaluluwa na maaakay mo. Inayaan niyo po ako, at ang ikli po ng short ko noon, at kakatapos ko lang po noon magsigarilyo doon sa labas. Bago po ako pumasok sa kanya, amoy sigarilyo pa po ako noon. At makapal po talaga ang makeup ko. Sabi niya sa akin, attend tayo sa church daw, mag-choir daw po. Ako naman, di ko naman po akalain na yung attendan ko po El Shaddai, basta excited lang po ako noon. Tapos sinabihan ko pa nga po siya nung pagpasok ko doon. Nabasa ko po kasi El Shaddai. Pagkasabi po niya. Sabi ko, ma'am, pagpasok natin dito, sabi ko, siguraduhin mo po ako na parang magiging masaya po ako dito. Parang ganun po ang pagkakasabi ko sa kanya na. Tapos, nandun na po sa loob, nag-aawit na, nagkakanta, nagbabatian, greetings na po ng mga ka-brothers and sisters, beso-beso, na doon ko lang naranasan yung mga ganung bagay. Doon ko lang naranasan na parang, ang sarap pala, parang may nagmamahal, parang mahalaga ka. Kasi ang tingin ko po sa sarili ko, parang wala akong kakwenta-kwentang tao. So parang kahit babuyin ko yung pagkatao ko, wala namang magagalit. Ako naman to, sarili ko naman to. Pero doon po sa part na yun, nakaganon ako ng suot. At hindi ako sanay magsuot ng nakapantalon at parang wala akong kaayos-ayos sa sarili mo. Parang simple lang yung ayos ko po nun. Wala akong makeup. And then, andun po, nagbebeso-beso sila. When I welcome po ako, doon ko po naramdaman na may pagmamahal, mainit. May mga kasister, merong mga tao palang may gusto sa akin. Yung parang, meron pwede pala yun na, may nagsishake hand sa'yo, meron sa'yo nagbeso, meron sa'yo nag-welcome na, welcome ka dito, kabahagi ka ng buhay namin. Doon ko po naramdaman yung pagmamahal. Then may pagkain, sabi ko, wala pa sa akin nag-i-invite ng pagkain ng ganito. Palaging ako po ang nagbibigay. Kahit maliliit na bagay. So wala pa po ako mga karanasang ganon. Hanggang sa nagkantahan na, nagsasayawan na, nagpupuri na sa Panginoon. Doon ko tumutulo na po yung luha ako at doon ko na lang din po nasabi na paulit-ulit ko po sasabihin talaga na gusto ko na po magbago. At paglabas po namin doon, sabi ko, Lord, gusto ko na magbago. At paglabas po namin doon sa lugar na yon, dyan sa Daet, sa Marines Norte, sa maliit na office na yan, ang El Shaddai, ang sabi ko po kay ma'am, kailan po ulit tayo babalik? Praise the Lord. Ang sabi ko po sa kanya, bago po kami pumasok, siguraduhin po niya na magiging masaya po ako dun sa loob. At magiging po ako, parang wala po akong ibang isipin. Pero paglabas po namin, nagtanong pa po ako sa kailan po ulit tayo babalik. Amen po. So meron po kaagad conviction at kaligtasan na kaloob ang Panginoon. Sa tao lang po na inaakala natin, parang wala lang. At yung tao na yung nakakadaupang palad natin, ay hindi po yan yung parang aksidente lang. Yan po ay pinangyari ng Panginoon sa takdang panahon ng panawagan niya sa buhay mo. Praise the Lord. At ano daw po ang gusto ng Diyos sa tao para makapagharip po siya sa buhay natin? Tinatawag ka pala ng Panginoon kahit ang rumi-rumi mo. Pwede pala yun. Kahit pala ganyan ang katatayuan mo, wala pala siyang tinatangi. Wala pala siyang titingnan sa buhay mo na ganyan ang katayuan. Hindi ka pala parang exempted sa kaligtasan, kundi lahat ng tao ay binibigyan ng karapatan ng Diyos na makaranas ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen po. At nakakapaghari po siya sa buhay natin. Ang hinihingi niya po sa atin, yung meron po tayong pagtitiwala, manampalataya sa Kanya, yung wala pong pag-aalinlangan, yung hindi po tayo, yung parang pabagyo-bagyo ang faith mo, yung parang papatay-patay ang pananampalataya mo, kapatid. Ibigay mo ng full ang iyong sarili sa Panginoon at walang pag-aalinlangan sa Kanya kasi ang Diyos ang gagawa sa buhay mo. Wala ka dapat pag-aalinlangan kapag lumapit ka sa Panginoon, pagtiwalaan mo ang Diyos na tumawag sa iyo. Kasi ang Diyos na tumawag sa iyo, ang Diyos mananatiling nakatayo sa iyo, totoo po talaga. Praise the Lord. Ulit-ulit po talaga ako ng pag-iyak sa Panginoon. At lagi ko pong sinasabi, pag umiyak po ako, ang Diyos na tumawag sa akin noon, hanggang ngayon nananatiling si Yahweh El Shaddai na nakatayo sa harapan ko. Kaya ako po, pagka sinisimulan ko po itong video, sabi ko, praise the Lord, sa makapangyarihang Diyos na si Yahweh El Shaddai. Hindi ko po dati masabi-sabi yan. Parang kinakahiya ko siya. Kinakahiya ko po na yung Panginoon na tumawag sa akin kasi hindi ko po maano na sa El Shaddai. Kasi hindi ko po makita yung sarili ko na binago niya. Parang inayos mo ang ano. Kasi ang gusto ko po kasi pagyaman.
pag-asenso sa buhay. Yun po yung pinakagusto ko, pinaka-goal ko. Sabi ko, hindi mo nga ako pinagtatagumpay. Paano kitang maipapahayag? Paano kung maipapakita sa tao na karapat dapat ako sa harapan mo? Paano ko maipapakita? Ganyan po ang mga tanong ko sa Diyos. Paano ko maipapakita? Lord, wala sila sa akin nakikita. Wala akong bahay, wala akong yaman, wala akong sasakyan. Dapat pinagpala mo muna ako bago ako magpahayag. Pero hindi po. Huwag po natin pangunahan ang Diyos. Bakit ang tigas ng ulo mo, kapatid? Parang yan po ang tinutok-tok ng Panginoon. Sabi, ang tigas ng ulo mo. Ang gusto po ng Panginoon para makapaghari po siya sa buhay natin, magtiwala po tayo sa Kanya. Pagtiwalaan mo ang Diyos sa gusto niya mangyari sa buhay mo, huwag mo ang Diyos ang pasusunurin mo, kapatid. Hindi mo pasusunurin ang Diyos. Mas malaki yan sa'yo. At mas malaki yan sa pagsubok na pinagdadaan mo sa problema mo. Huwag kang magmarunong, kapatid. So yan ang pinaano po sa akin ng Panginoon. At ganun po katigas ang ulo ko sa Kanya. Pero yun po, kahit ganun katigas ang ulo ko sa Panginoon, kahit nagtitigas-tigasan ako na kaya ko, ayaw po ng Diyos na mahiwalay ako sa Kanya. Kung saan-saan po ako nakakarating, kung saan-saan pa na nagbabarakslide na po ako dyan, kung saan-saan po na parang sinisiyasat ko talaga kung nasaan ba ito, parang magkaroon po ako ng yaman o masenso po ako. Pero hindi, nang makita ko po yung sarili ko, nang makita ko po ang Panginoon na tunay, na kailangan mong isuko yung buhay mo. At huwag kang mag-alinlangan sa pananampalataya mo. Huwag kang mag-alinlangan sa pagtitiwala sa Diyos. Kasi ang Diyos na tumawag sa iyo ay mananatiling Diyos na nakatayo sa harapan mo hanggang sa kahuli-hulihan. At ang Diyos ang magpapala ng buhay na gusto mo. Kasi ipinaghain ka niya ng para sa'yo. Huwag kang manguna, kapatid. Huwag kang magsarili na, ay ang gusto ko talaga, Lord, yumaman. Kasi hindi po ako makakapagpatotoo pag hindi mo ako pinagtagumpay, hindi mo ako pinagyaman. Praise the Lord, dinala lang ako ng Panginoon dito sa Dubai. Pero biyaya po ng Panginoon. Mayaman po ako sa pananampalataya sa Panginoon. Tinatayuan ko po ang pangalan ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, wag mo akong iwanan. Wala po akong kayang gawin. Wala po akong yaman, wala po akong pera, wala po akong trabaho, wala po kahit wala po akong family. Wala po ako sa akin tutulong. Pero meron akong Diyos na nananatili sa akin. Wala po akong mahingian ng ano. Kasi ayoko pong maging abusado sa tao. Ayoko pong abusuhin ang kapwa na parang sobra-sobra po na. Kaya po yun, ganun po kasi ang mindset ko. Ayoko pong parang magmukha akong kawawa ng todo. Kasi sabi ko, kung ang Diyos na pinaglilingkuran ko ibuhay, dapat patunayan mo sa akin na hindi ako magkukulang. Pero hindi. Minsan po, ipaparana sa atin ng Panginoon yung sitwasyon na walang-wala ka para matuto po tayo magpakumbaba. Na masabi po natin, kailangan din natin ng tulong ng ating kapwa. Pero hindi tayo magiging abusado. Pero sa ganung bagay, itinuturo rin ng Diyos sa'yo kung paano ka naman makakabangon. Pero yun nga po, wala pa po akong maisip. Hindi pa po binibigyan ng Panginoon ng yung abang lingkod ng wisdom kung ano, Lord, ang gusto mo. Parang wala po sa akin bukas na opportunity sa paghahanap po ng trabaho, sa paghahanap ng pera. Ang pinakabukas po na opportunity sa akin ang pagpahayag ng mga buhay na salita ng Panginoon. Ito lang po ang binuksan ng Panginoon sa akin. At dito ko po nakita ang sabi ng Diyos sa akin, tingnan mo ako ng katulad ng pagtingin ko sa'yo na mahalaga ka. Na parang huwag kang mabalisa sa mga bagay na hinahanap mo sa buhay mo kasi ako ang maglalaan yan para sa'yo. So yun po ang pinangahawakan ko na sabi ko may gagawin ang Panginoon. Hindi niya ako papabayaan. So dun ko po na-surrender ng todo yung sarili ko nung andito na po ako. Dito ko na po kasi nagawa ito. At dito po ipinakita ng Diyos sa akin ang kalooban niya. At bago po ako dito pumunta sa Dubai, ipinapanaginip niya po sa akin itong malaking pangalan ng Dubai. At meron po siyang tinig na parang whisper po sa akin sa oras na tutulog po ako. Ang sabi niya, I'll show you something. Parang ganun lang po, malamig po yung boses na parang, I'll show you something. May gusto akong ipakita sa'yo. At ang gusto ko palang ipakita ng Panginoon, yung tunay na layunin ng paglilingkod ko para sa Kanya na magpahayag po ng kabutihan niya. At yung pong mga baon-baon ko sa nakaraan ng mga kadiliman, ay kumbaga ready na, handa na, ihain mo na, magsalita ka at ang Diyos po ang mangungusap sa tao na buhay ang Diyos. Buhay, kapatid, ang Diyos. May Diyos na buhay na kayang magbago ng buhay ng tao. Ay sasabihin naman po niya ng mga nanonood, hindi nga nakita. Praise the Lord, wala pong kailangan ipakita sa inyo. Buhay po ang Diyos sa puso ko. Buhay ang Diyos. Buhay po ang pananampalatayang ibinigay ng Panginoon sa akin. Hindi po yan magigiba ng kahit na sino. At ang Diyos po ang nagtanim niya sa aking puso. At kahit ano po ang mga pinagdaanan ko, hindi po ako pinayagan manlupaypay ng Panginoon kasi tunay na sinamahan po ng Panginoon ang yung abang lingkod po. At hindi ko po ipinagmamalaki. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na may iba yung kalakasan siyang binibigay at iniingatan niya po kami ng mga anak ko. Praise the Lord. Kaya hindi po kailangan wala nga sa'yo na, wala pong problema kahit walang makita. Basta masabi ko po, buhay si Yahweh El Shaddai. Yan lang po, buhay ang Panginoon. At ano pa po? Ano pa daw po? Yun po meron tayong pananampalataya sa Kanya. Sabi po sa Hebreo 10:22-23,
Tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, na ating ingatang matibay ang pagkilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako, tapat ang Diyos, kapatid. Huwag nating ingatan daw po ating matibay ang pagkilala ng ating pag-asa. Ano po ito? Itong pananampalataya natin na binibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa sa buhay. Ingatan natin yan, panawagan sa atin ng Panginoon. Huwag tayong mag-alinlangan kasi tapat po ang Diyos na nangako sa bawat isa sa atin. May pangako siyang kaya niyang tuparin. Huwag po natin pangunahan ang plano niya. Sabihin mo na lang, praise the Lord, ang ganda ng plano ng Panginoon para sa akin. Praise the Lord po talaga. At ako hindi ko naman po talaga gusto na maging parang pastora dito, nagpipreach po. Pero biyaya po ng Panginoon. Biyaya po ng Panginoon na napakabuti po niya sa buhay ko. Ngayon po pala mga story sa mga nakaraan ay parang gagamitin po sa kapanahunan. Ayoko pong mahiya. Bakit po ako mahihiya? Ako po ang mai-stress kapag hindi ko po ito ginawa. Ako po yung binabangungot kapag hindi ko po siya nagawa. Ako po yung mahirapan. Baka bigla po akong patayin ng Diyos, kunin po niya yung buhay ko at hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Kasi sasabihin ng Panginoon, may pinagagawa ako sa'yo, ang tigas ng ulo mo, hindi mo ginagawa. Praise the Lord. Kapag po tinawag ka ng Panginoon, hindi ka po makakatalikod. Kapag binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na makapagpahayag, gawin mo hanggat malakas ka, hanggat may buhay ka. Kasi pag hindi mo sinunod ang Diyos po kayang gibain ang lahat sa atin. At gagawin pong kahihiyan ng Panginoon ang buhay natin. Subalit ang taong sumusunod sa Panginoon, ang Diyos po ang nagpapala. At ang taong masunurin sa Diyos, ang Diyos ang naglalaan ng mga pangangailangan. Praise the Lord. Amen po. At basahin po natin dito bago po tayo matapos. Sa Isaiah 12:2-4 po. Narito, Diyos ay aking kaligtasan, ako'y titiwala at hindi ako matatakot, sapagkat ang Panginoong si Jehovah ay aking kalakasan at awit at siya'y naging aking kaligtasan. Kaya't kayo'y iigib ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan, at sa araw na yaoy inyong sasabihin, mangagpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan, ipahayag ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bayan, sabihin ninyo na ang kanyang pangalan ay marangal. Amen po. Ang Diyos po ang napapurihan sa kanyang mga buhay na salita. Na meron daw pong kaligtasan sa mga taong nagtitiwala at hindi daw po natin kailangang matakot sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay ating pong kalakasan at siya po ang ating kaligtasan. Ang ating pong konklusyon, ang katawan po ng tao ay templo ng Diyos. Naghahari ang Panginoon sa buhay ng isang tao sa pamamagitan po ng pusong dalisay na meron tayo. Sa paghahari po na ito ng Panginoon, mararanasan po natin ang tunay na kaligtasan kaloob po ng Panginoong Hesukristo. At sa pagtanggap po natin sa Kanya, ang tunay na kaharian ay ibababa po ng langit sa atin dito sa mundo po ng mga tao. At ang karunungan na ito magagamit po natin sa ating buhay, mga biyaya at pagpapala na Kanya pong kaloob. At nararanasan lamang po ng mga taong may pusong handang tumanggap sa Panginoon ang tunay na kaligtasan at ituturo ng Diyos po sa buhay natin ang tunay na layunin natin dito sa ibabaw ng lupa. Amen po. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa dakilang kahabagan mo. Sa iyong mga buhay na salita na siya pong ibinigay sa amin at naging pong kaaliwan, kalakasan, kapayapaan po sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga nakapanood, nakapakinig, inabot, Panginoon, ang tinig ng iyong abang lingkod. Ikaw po ang Diyos na naluwalhati at napapurihan. Ikaw po ang Diyos na nangusap, Panginoon, sa bawat isa. Gamitin mo nawa, Panginoon, makapangyarihan na punong-puno ng pag-ibig po ang mga buhay mong salita na maging daluyan po, Panginoon, ng malaking pagbabago at kaligtasan sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng may karamdaman na makaramdam po ng kagalingan, kagaanan po sa lupang katawan at magkaroon, Panginoon, ng kaligtasan ang kaluluwa ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga may inaalala, may kagulumihanan, Panginoon, sa buhay. Bigyan mo, Panginoon, ng pag-asa, clarity at enlightenment sa bawat isa sa amin. At pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng may mga pangangailangan, anuman, Panginoon, ang mga pagsubok na aming inaalala sa buhay ng bawat isa ay magkaroon po ng katugunan. Ang lahat, Panginoon, ng inabot ng tinig mo, abutin mo, O Diyos, maging ang kanilang buong sambahayan. Ikaw po ang Diyos na napupurihan sa iyong kapahayagan, Panginoon, at pagpalain mo rin po ang aking mga anak at ang aking pong buong sambahayan.
Ikaw po ang Diyos na mag-ingat sa iyong abang lingkod na siyang ginagamit mo, Panginoon, na magdala o Diyos ng liwanag at maging biyaya at pagpapala rin po sa mga tao, Panginoon, na makakapakinig at makakapanood ng iyong kapahayagan. Maraming salamat po. Inaangkin ko, Panginoon, na answered prayer na po kami sa kapahayagan mong ito at sa panalangin po namin. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na siyang maghahari noon, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan po. Alang-alang sa kalinis-linisang puso ni Maria, basbasan mo, Panginoon, ang panalangin ito at ang kapahayagan mo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Maraming salamat po.